Hello mga kasolid, share ko lang yung nangyari sa Class D Amco NTBDB 2400 na kung saan yung LED niya is biglang naging defective, naging ganyan na lang siya. Steady na yung ilaw kahit naka-off yung volume. Yung protect light, nag-off pa naman. Pero yung signal light niya, naka-on na lang. So ito, nakabili ako ng replacement niya. Ayan. In-order ko dun sa seller. Nag-message na lang ako dun sa Shopee. Ayan. So ito yung bago. Bumili na ako ng dalawa para may reserba ako. So ito yung likod ng module. Kita nyo yung mga IC. Yan. Sa transistors maliliit masyado. Mahirap i-repair. Kaya buong module na lang ang binili natin. So ito na nga po siya guys. After power up, ganyan na lang siya. Naka-on lang siya kahit walang input signal. So tanggalin ko lang siya sa rack tapos bubuksan para mapalitan natin yung LED module niya. By the way, ito pala yung isang rack ko na ginawa ko. Sinama ko na yung Class D amp dyan kasi maliit naman siya. Saka magaan. Tapos yung mga mid-high natin naka-powered ako lahat. FBT saka JBL. So yan yung ang nakalagay dyan is yung may drive rack saka mga equalizers lang po yan. Saka speaker, time delay management na processor para sa delay speakers. So ito na, natanggal namin yung power up. Ayan, change B ko lang yung camera. So andito na siya. Medyo mali kabuk na siya. So ito yung likod ng EQ rack ko. Ayan, bubuksan lang natin siya. So meron siyang screw sa side, sa likod. Tapos sa taas tig tatlo. Ayan. Gumamit na lang ako ng electric screwdriver para mabilis natin patanggal yung mga screw. Ayan, medyo maliliit siya. So ito bubuksan ko na. So yung white na nakikita dyan is plastic insulator. Tapos yan yung mga capacitors niya. Dito yung power supply section. Tapos yung amplifier section nito dalawa. So okay naman yung pagka-build niya. So far tumutugtog na matangkag ngayon. Kahit na 4 na W box gamit namin dito. P-Audio EL1700. So ito yung module na nasira. Yan yung nasa harap. Papalitan natin. Yan. Gagamit lang ako ng screw para matanggal yung dalawang volume control knobs. Dito tatanggalin ko muna yung connectors. Yan. Bale yan yung dalawang maliit is para sa potentiometer. Tapos yung nasa gitna, yung malaki is para sa LED display. Ayan. So dahan-dahan lang kasi baka maputol yung wire. Mas mahirap na yan pag naputol yung wire. Ayan po. Medyo iniingatan ko lang kasi baka maputol yung wire niya. Wala tayong pagbibilan ng ganyang connector dito. So, ito po yung harap niya. Yan yung dalawang volume knob na black. As you can see, naka-steady na lang yung signal light. Pero yung protect light, nag-off naman siya. Yung nasa taas na red, dalawa yun. Nag-off na siya. Kung napapansin nyo. So ito yung bumili ako ng dalawang replacement niya. Para yung isa is may reserva pa rin ako kasi yung dalawa yung ganitong power amp ko. So far super satisfied naman ako sa performance ng power amp na to. Magaan, high efficient siya. Tapos malakas talaga. Hindi kami nabibitin. So 4 na W box sa isang power amp nito. Bali 8 kasi yung W box namin. Yan, saktong-sakto lang siya. Yan, tinatanggal ko na yung dalawang volume knob. Medyo masikip kaya ginamitan ko ng screw. So ayan siya, natanggal ko na. Ay hindi pa pala. Ayan, yan, eksakto siya dyan sa lapat. Hindi ko kasi ni-repair kasi kwanto. Ayan, itetesting ko pa pala siya para siguradong kung gumagana bago ko tanggalin. Baka mamaya hindi yan yung sira niya talaga. Ayan o.
So, testing natin saksak. Tapos, power on natin. Nilagyan ko ng insulator, baka magka-short. Mahirap na. So, tingnan natin kung gumagana. Ayan. So, lahat nakailaw muna din. Yun, mawawala dapat. Tapos, last na mawala yung protect light. Ayan. Tapos, testing ko yung power off ko na. Tapos, ipapalitan na natin. So, ito papalitan na natin. Yan. Binilisan ko na yung video para mabilis natin maipakita mo. So, ayan. Natagal ko na yung luma. Nilagyan ko ng extra. Tapos ito, papalit ko na yung bago. Yan. Point and shoot lang naman yan. Direct replacement. Wala nang hinang-hinang. Kasi may dalawang connector siya yun. Ayan. Tapos na. So, testing na natin. Yan, kung gagana siya, sasaksak ko lang. Tapos, power on. Ayun, mag-on muna siya lahat. Then, mawawala dapat yung signal light. Then, last na mawawala yung dalawang protection light. Yun, sa taas. So, testingin natin ng kung gumagana. Lagyan ko lang ng i-ground ko lang yung input sa kamay ko para titingnan kung gagana yung LED. So, nakaparallel kasi yan. Kaya, sa input A lang dapat gagana yan. So, yun, tignan natin. Oops, pipindutin ko yung input A. Dapat sabay yung dalawa. Yun. Yun, ayos na. So, okay na po. Babalik ko na yung cover. Yan, maraming salamat.